Si Jace ay 6 years old na at meron siyang autism at ayaw niya ng mga pagbabago, mga Marikoy, at dati kapag may nangyayaring pagbabago, umiiyak siya at nagme-meltdown. Hi mga Marikoy, ito nga pala yung araw na mag-a-attend kami ng birthday. Tapos nakaschedule din ako sa clinic kaya nag-decide kami ni Daddy Tano na pumunta na ng clinic. Tapos dediretso na lang kami sa birthday. Itong si Jace nga pala, siya na yung namimili ng ayos ng buhok niya. Bukod sa buhok mga Marikoy, nagpapalagay na din siya sa akin ng foundation at saka lipstick. Ginagaya niya na yung mga ginagawa ko. Dati, nung wala pa akong anak, nung dalaga pa ako, pangarap ko talaga magkaroon ng anak na babae. Siyempre, para magawa ko ito at meron na talaga akong instant na best friend. Kaya nakakatuwa na ngayon, ganito na kami ni Jace. Anyway, hindi pa siya nakontento sa lipstick mga Marikoy. Kumuha din siya ng pabango niya na Jace Meron Cologne. Bago daw kami umalis, kailangan niya magpabango at itong gentle nga yung ginamit niya. At every time na nagpapabango siya mga Marikoy, ganyan yung ginagawa niya. Kaya ang bilis maubos ng isang bote. Hiling ko nga sa kanya pa lang, malulugi na kami sa business naming to, charot lang. Dahil naka-ready na si Jace, kaya nag-ready na din ako mga Marikoy, sinuot ko itong blazer ko na kulay pink. At syempre, nagpabango din ako ng Jace Meron Cologne at gamit ko itong Rich. Gusto ko yung amoy nito, refreshing lang siya, para siyang lemonade na may pagka-orange. May pagka-citrus siya mga Marikoy, kaya gustong-gusto kong ginagamit ito, lalo na kapag nagbabiyahe kami. Pagkadating nga pala namin sa scalp clinic, saktong kaka-open nila, kaya halos kami lang yun nandito. Syempre, kagad kami sinalubong ni Doc Celine. Sinamantala na nga pala namin na walang tao, kagad pinaiga na ako ni Doc Celine dito. So mga Marikoy, nai-stress ako sa dalawang kasama ko kasi nag-aaway sila habang nasa gitna nila ako. Kaya sabi ko kay Daddy Tano, lumabas na lang siya o kaya magpa-facial din siya. Lately nga pala mga Marikoy, ang daming lumilitaw na pimples sa mukha ko. Kaya ang una kong pinagawa, nagpa-facial ako, tapos itong si Jace naman mga Marikoy, nilagyan niya ako ng mask. Nangingialam nga siya dyan, buti na lang mabait yung mga tao dito, tinahiyahan siya. Pagkatapos ko nga pala nagpa-facial mga Marikoy, kakwentuhan ko si Doc, bigla meron siya napansin sa akin. Ang dami ko daw kulubot sa mukha kapag nagsasalita, kaya dito na siya nagsuggest na i-botox ako. Pumayag ako mga Marikoy dahil akala ko isang tusok lang to. Pero nung biglang ang daming ginuguhit sa akin ni Doc, dito na ako nagtataka. Hindi lang pala siya isang tusok mga Marikoy, napakarami pala. Tapos sinabihan din ako ni Doc na mas masakit daw itong botox kesa sa Jotox. Nakakaloka kung kailan nag-decide na ako, tumawa ako sa kanya, doon niya palang sinasabi na mas masakit ito. Kaya tawa siya ng tawa dyan mga Marikoy kasi hindi na ako makatanggi. Nag-oo na ako at pumirma na ako sa kanya. Meron naman silang pampamanhid mga Marikoy, pero mas na masakit yung pampamanhid nila kesa sa tusok. Ewan ko ba kung ako lang ba yung ganito, nasasaktan talaga ako sa pampamanhid nila. Pagkatapos ng halos 20 na tusok mga Marikoy, umalis na kami, dumiretso na kami dito sa birthday. Ito nga palang si Jop, yung nag-birthday ate ng classmates ni Jace. Dahil 7th birthday niya na mga Marikoy, kaya pinabongga yung celebration. Buti na lang, saktong nakarating kami dito, pinapakilala ang birthday celebrant. Ina-assist pa nga siya ng daddy niya at na-imagine ko mga Marikoy, si Jace magsa-7th birthday na din siya next year. Ako ding maranasan niya yung ganito, pero syempre siya yung masusunod. Tapos sumayaw nga din pala sila kasama yung kapatid niya at mama niya. Pansin nga pala ni Jace na meron nagpe-face paint dito, kaya niyaya niya ako mga Marikoy at gusto niya ulit magpa-face paint. Noong una, medyo natatakot siya kaya nagpakandong siya sa akin. Napansin niya na wala namang nakakatakot, na papayag ko siya na siya na lang yung umupo dito. At ayan nga yung pinagawa niya, siya mismo yung pumili niyan. Nakakatuwa na yung mga dating kinakatakutan niya ngayon, nasasanay na siya na gawin. Tapos niyaya niya nga din pala ako na samahan siyang umupo dito. Meron kasing magic show dyan na gusto niyang panoorin. At halos ito din yung unang beses na manonood siya ng magic show na walang muryot. Kaya sobrang proud ko sa kanya dyan, kaya kinikis ko siya na walang katapusan. May mga times pa nga mga Marikoy na tumatayo siya para mas makita niya ng maayos. Tapos ginagaya niya din yung ginagawa na nagwa-magic show at ine-explain niya sa akin kung paano. Tapos nga pala namin yung program at bago kami umuwi mga Marikoy, napakasaya namin. Kasi itong si Jace, nag-try din siya na pumunta dito sa Babos. Kinakabahan siya dyan mga Marikoy, pero nilabanan niya. Tapos namin yung birthday na walang meltdown. Tak 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 tak.